ako'y kanila susundan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao na hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Pariseo ay tinuligsa ni Jesus. Sinabing sila ay kawawa sapagkat ang mga Pariseyong ito yung sinasabi nilang sumusunod sa batas. Pero may kulang sa kanilang gawain. Sila ay nahalintulad ni Jesus sa mga libingan, no, na nilalakaran ng tao. So sa after 2 weeks, no, papasok na ang undas, no, o yung araw ng mga patay. Siguro sa pamagitan ng Ebanghelyo, makikita natin din na sa nung unang panahon kasi ang mga Hudyo, so bawal sa kanilang mahawakan o bawal silang humawak sa buto o sa libingan ng kanilang kapwa Hudyo. Tapos itatrato silang marumi kasi nga nakahawak sila doon sa buto o sa libingan. At itong mga libingan ay minamarkahan, no, ng puti para ito ay ingatan na hindi mahawakan ng ibang tao. So kahit na sa ating libingan ngayon, no, mayroong mga libingan na hindi natin alam, no, o wala tayong pake na maapakan sila or gawin nating basura yung kanilang libingan. So, ibig sabihin, kahit nung unang panahon pala ay binibigyan ng halaga hindi lang sa mga Hudyo, kahit na sa atin, no? Siguro kung ikaw ay yung namatay doon, baka multuhin mo yung nagdudumi doon sa ibabaw ng iyong libingan, no? Kasi ang mga tao na kadalasan ay nililibing ilalim ng lupa. At yung iba naman, may libingan na sa ibabaw lamang. Kung ito ay unattended, ibig sabihin hindi
nililinisan o hindi inaayos, no? Kaya yung mga tao kapag bago mag-undas, no, sila ay pumupunta sa sementeryo para maglinis, no? Pero yung araw mismo ay binabawal yung magdala ng mga makakasakit, no? Pero ang intention ng mga tao ay maglinis. Kasi nga kung hindi ito inalilinisan, tapos ay matapakan, no, para sa noong unang panahon ang kanilang paniniwala kapag ito ay natapakan, ang tumapak dito ay magiging marumi. So ganun katindi, no, noong unang panahon. Ngayon, no, walang pakialam ang tao, no, kung matapakan nga nila kasi nga sunod-sunod ang kanilang libingan ng kanilang kaanak ay nasa dulo. So maraming mga libingan sa harap. So gagawin nilang tulay, no? Lalo na kung baha, gagawin tulay yung mga libingan. So sa itong ebanghelyo, narinig natin na parang ang mga Pariseo ay inahalintulad sa mga libingan, no? Mga patay na walang pag-asa. Kasi nga, ipinapaglandakan nila na sila ay mabuting tao. Nagbabayad sila ng buwis. Tapos, ang problema ay lagi nilang hinuhusgahan ang mga tao. Pati na nawala na yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Kasi para sa kanila, ang Diyos ay yung kanilang sarili. So, pinapakita nila sa ibang tao na sila ay nga sumusunod nga sa Diyos, pero sa kaibuturan ng puso, sila ay inferior. Ibig sabihin, pinapakita nila na hari-hari sila o malakas sila, pero inside, sila ay mahina dahil nga wala silang ginagawa na yung pagsunod nila sa batas sa isa literal mismo lang, no? Pero hindi sa gawa. At makikita din natin na ang mga Pariseo ay laging nagpapakita sa sosyedad, no? Sa komunidad na sila ay malakas o sila ay parang hari, pero kulang nga sa pagmamahal sa Diyos o sa tao. Kaya nga, kinikundi na ni Jesus yung mga hipokrito o hipokrita na sila ay parang mga marurumi sa harap ng Diyos. No? At sabi nga na maaari silang makakontaminate o makaapekto, no, sa ibang tao, no? Dahil sa kanilang mga pinapakitang masamang bagay. So mga kapatid, pinapaalala sa atin sa Ebanghelyo na tayo bilang tagasunod ni Kristo, pilitin natin na magawa natin yung utos ng Diyos, no? Sa sarili nating kakayahan, no? Sa pagtulong din sa ating kapwa, no? Hindi lang sa ating sarili, at maipakita natin na tayo ay tunay na alagad ng Diyos, tunay na sumusunod kay Kristo. So tayo ay buhay, hindi po tayo mga patay na tulad ng mga Pariseo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.